Ilang pambangkay ang natagpuan malapit sa lugar kung saan lumubog ang MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Para sa detalye, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, ano ang update dyan? Tama ka dyan, Cheryl. May mga bangkay na nakita na palutang-lutang dito sa karagatang sakop ng Basilan malapit sa kung saan lumubog itong MV Trisha Kirsten 3. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search and rescue operations pa rin ng mga otoridad. Nung una, surface search lamang ang ginawa pero kagabi, sinimulan na rin ang underwater search para mahanap ang lumubog na RORO vessel. Mula Zamboanga City, umabot sa 1.5 oras ang biyahe bago namin narating ang karagatang malapit sa Baluk-Baluk Island na sakop ng Basilan. Dito, pinaniniwalang lumubog ang MV Trisha Kirsten 3. Gabi na nang sinimulan ng technical divers ang pag-deploy sa remotely operated vehicle o ROV para mahanap ang pinakalokasyon ng RORO vessel. Gamit ang kamera ng ROV, nakita na umabot ng hanggang 50 metrong lalim ng dagat. Pero bigo ang mga otoridad na makita ang barko sa unang subok. Kasabay ng ginagawang operasyon ng Philippine Coast Guard sa ilang oras ay pag-stay dito sa BRP Tubataha, kailangan mo talagang kumapit dahil malalaki at malalakas sa alon ang patuloy na dumuduyan dito sa barko. Malalakas ang agos ng tubig, kaya iba yung pag-iingat ng mga Coast Guard. Kapag may magkakatabing isla sir, may tinatawag na magnetic na nakaka-apekto din sa alon. Nagbubungguan sila sa ilalim kaya nagkakaroon ng alon kahit walang masamang panahon. Isa pang inaalala ng PCG, baka may matsyempuan silang pating. Kinukonsidera rin ng lalim ng sisisirin. Bawat level ng pag-ahon, lalo na medyo calculated talaga lahat. Sa mga divers natin, pwedeng biglang mahilo o iba rin kasi talaga kahit na gaano ka-prepared kung yung katawan mo hindi prepared na mag-dive ng malalim. Pasado alas 8 ngayong umaga, isang palutang-lutang na bangkay ng lalaki ang nakita malapit sa Baluk-Baluk Island. Nakapantalon nito na pang-tripulante ng barko at may mga tattoo sa katawan. Cheryl, bukod dyan sa nakitang isang lalaki na labi malapit sa Baluk-Baluk Island, meron pang aabot sa halos 10 na labi ang nakita ring palutang-lutang ngayon sa mga karagatang sakop nga ng Basilan. Malapit din kung saan pinangangambahang lumubog itong MV Trisha Kirsten 3. Ang sabi ng mga otoridad talagang mukhang ngayong araw at sa mga susunod pa magsisilutangan kung sakaling nga mga natrap ito sa ilalim dahil sa syempre matagal nang nasa tubig, nagiging bloated ang mga katawan at kusang lumulutang. So ngayon sa ginagawang surface search nakikita yung iba't ibang mga labi, So kung susumahin at magiging 11 ito mga labi na ito, lalampas na yan sa bilang ng Philippine Coast Guard na 10, Kasi nga ngayon bukod sa 10 na sinasabi ng Philippine Coast Guard na mga nawawala pa rin na pawang tripulante at kapitan ng barko, may mga aabot sa 40 to 50 kaanak na mga hinahanap nilang mga mahal sa buhay na pawang mga pasahero ang hindi pa rin nakikita hanggang sa ngayon. Sila yung mga pupunta sa tanggapan ng PCG para nga humingi ng tulong at maghingi ng update kung may nakita na bang bagong labi. So ngayong araw na ito, we are just confirming at inaantay natin yung sasabihin ng Philippine Coast Guard, pero meron ng mga nakakita ng mga pawang sibilyan, ng mga mangingisda dito sa mga naturang katawan. May bata na nakita at wala pang confirmation kung anong gender ito. At again, mga katawan na ang ilan ay mga nakasuot pa ng uniforme na pawang mga tripulante ng naturang barko. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.